Makakauwi na sa Pilipinas si dating Police Director Eliseo de la Paz, Director Jaime Caringal at kanilang asawa sa oras na marilis ang kanilang visa. Ayon kay Director Caringal, tapos nang sumailalim sa questioning ng mga Russian Customs Investigator si retired Director de la Paz at kanyang asawa. Kumpiyasa rin si Caringal na tatanggapin ng Russian authorities ang mga dokumentong ipinadala ng PNP. Nagpapatunay na galing sa Pilipinas ang mahigit 100,000 euros na dala ng mag-asawang De La Paz sa Moscow International Airport. Kailangan na lang daw isumite ng mga Russian investigator ang kanilang report sa kanilang head office. Hindi rin daw sinisisi ng mga Russian investigator ang mag-asawang De La Paz sa nangyari. Pinagtanggol ni PNP Chief Director General Jesus Versosa ang pagsama ng kanyang may bahay sa Moscow. Kasabay nito ang kanyang direktibang repasuin ng polisiya ng PNP kaugnay sa mga pagbiyahe sa labas ng bansa. Saksi si Chino Gaston. Kalkulado mga binitawang pahayag ni PNP Chief Jesus Versosa nang makapanayam ng GMA News sa paglulunsad ng bagong police station dito sa Dagupan, Pangasinan. There are now some issues pertaining to the investigation that was conducted at Moscow on General De La Paz. We are waiting for him. He will be the one to explain when he arrives. Kasabay nito, pinag-utos ni Versosa ang pagrepaso sa travel policy ng mga tauhan ng PNP. We are restudying the current policies and probably introducing new policies or a review of all the regulations that are related to foreign travel. Tumanggi naman magsalita sa media ni Ginang Cynthia Versosa na kasama ng PNP chief sa seremonya. Gayunman, ipinagtanggol ni Versosa ang asawa at sinabing sariling pera nito ang ginamit sa Moscow. Kabilang sa 8-man delegation ng PNP sa Moscow si Police Director Herman Doria. Aniya, alam daw niyang may contingency fund na bitbit ang grupo bukod pa sa $467 na arawang allowance ng bawat isa. Pero hindi raw niya alam na umabot ng halos 7 milyong piso ang inilaam para sa pondong pang-emergency ng grupo. Ang alam ko dyan, meron talagang, hindi ko lang alam kung basta meron in excess yan. Sinikap namin kausapin ang bagong PMT Comptroller na si Police Director Romeo Hilumen upang mahinga ng kopya ng dokumentong ipinadala sa Russia na nagsasabing pondo ng PNP ang 6.9 milyong pesos na pondong bitbit ni De La Paz. Pero tumangging magsalita si Hilumen. Nakalid naman ang head ng delegation na si Director Emmanuel Carta at si Deputy Director Ismael Rafanan. Di rin masabi ng PNP kung nasa bansa na sila. Nakalib din si Police Director Jaime Caringal na hanggang ngayon nasa Russia pa kasama ni De La Paz. Si Attorney Claro de Castro Jr., isa sa 2 delegado ng NBI sa Interpol General Assembly, 90,000 pesos ang round-trip ticket nila. Mas mura ng halos 50,000 kumpara sa ginastos sa ticket ng mga taga-PNP. Halos $300 naman ang diferensya ng per diem allowance ng mga taga-PNP sa mga delegado ng NBI. Kaya nga raw, kwento ni De Castro, abot-abot ang kanyang pagtitipid sa Moscow. Karamihan naman doon, medyo may pakain. So, kung pag wala, nagbabayad na lang kami. May dala na lang kaming baon na pera, support sa mga kailangan namin. Wala rin daw contingency fund na ibinigay sa kanila. Kung sisilipin ang General Appropriation sa taong ito, lumalabas na binubuo na ng kontrobersyal na Moscow Contingency Fund ang 10% ng kabuang travel budget ng pulisya. Aalamin naman ng Bureau of Customs kung bakit nakalusot ang perang inilabas ni De La Paz sa bansa. Bagay na tututukan din ng Ombudsman sa ikinakasan nitong lifestyle check kay De La Paz. Chino Gaston ang inyong saksi. Natuloy naman ang pag-alis ng Philippine contingent na dadalo sa FBI Seminar and Foreign Educational Tour sa Los Angeles, California. Hindi naman nakasama sa biyahe ang isang sinibak na Regional Director ng Traffic Management Group na may kinakaharap na kasong carnapping. Saksi si Susan Enriquez. Tumulak na ngayong gabi patungong Los Angeles sa Amerika ang 37 pulis para sa isang linggong FBI Seminar and Foreign Educational Tour. Ayon sa pinuno ng delegasyon na si Police Superintendent Randolph Delfin, rekisitos ang naturang seminar para sa mga estudyante ng Philippine Public Safety College at National Police College. Kabilang sa grupo ang 30 pulis, 3 taga Coast Guard, 2 BJMP officers, isang Bureau of Fire Protection officer at isang staff ng National Police College. Paliwanag ni Delfin, kanya-kanyang gastos daw ang mga delegado para sa kanilang pasahe. Kabilang sa listahan ng mga magsaseminar sa Los Angeles, si Police Superintendent Napoleon Medrano Cauyan, ang sinibak na direktor ng Traffic Management Group Region 3. May 22, 2006, nang salakay ng mga taga-CIDG, ang 10 ektaryang compound na ito na pag-aari ni Cauyan sa Barangay Baseco Country sa Maribeles, Bataan. Na-recover sa raid ang pinaghiwa-hiwalay na pyesa ng isang berdeng Pajero. Wineldingan pa ang chassis number nito para di makita. Wala roon si Cauyan ng isagawa ang raid. Pero itinanggi naman ng kanyang asawang si Rachel na sangkot ito sa iligal na gawain.
Patong-patong na administrative at criminal cases ang isinampa laban kay Kauyan. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng TMG Internal Affairs Service, 3 araw matapos ang raid, itinanggi niyang sangkot siya sa carnapping. Ang nakapagtataka, sa kabila ng mga kinakaharap niyang kaso, napabilang pa rin si Kauyan sa mga nabigyan ng pribilehiyong mag-training sa abroad. Ang concern ko lang kay Colonel Kauyan is he is our student. Pero ayon kay Delphine, hindi na rin natuloy sa pag-alis si Kauyan. Kung may derogatory record ka, kahit nakasama ka sa travel order, hindi ka makakasama. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, isang Pinay OFW na sa Taiwan ang naharap sa parusang bitay sa pamamagitan po ng firing squad. Kaya nagsusumamo sa gobyerno mga kaanak ni Cecilia Alcaraz para maisalba ito sa kamatayan. Saksi si Marisol Abduraman. Nananawagan lang po ako na kahit manawari naman sa ating Pangulo na mabigyan naman ng puwang kahit kaunti ang aking kapatid na si Cecilia. Sapagkat siya lang ang bumubuhay at inaasahan ng 4 niyang mga anak. Halos hindi na matigil sa kaiiyak ang kapatid ni Cecilia Alcaraz na si Rosalinda Pistueña nang humarap sa media kanina. Si Alcaraz ang OFW sa Taiwan na nasintensya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad matapos niya umunong mapatay ang kanyang broker na Taiwanese national Setyembre noong nakaraang taon. Huling nakausap sa telepono ng kanyang mga kaanak si Cecilia mahigit 1 taon na ang nakalilipas pero wala raw itong binanggit na anumang problema. Nagtatrabaho sa Taiwan si Cecilia bilang isang English teacher. Pero nitong Mayo lang, sumulat ito sa kanyang anak. Huwag mo sanang pababayaan ang iyong mga kapatid. Mahalin mo sila. Huwag ninyo akong alalahanin. Nitong Setyembre lang nalaman ng pamilya mula pa sa isang NGO ang nangyari kay Cecilia. Kaya naman masama ang loob nila na hindi man lang ipinagbigay alam ng gobyerno ang sitwasyon ng kanilang ina. Pero umaasa ang pamilya Alcaraz na makakauwing buhay ang kanilang ina. Nangako ka sa amin na babalik ka. Paliwanag naman ng DFA, minumonitor nila ang kaso ni Cecilia. Kumilos na raw sila bago pa man ibinaba ang hatol. We have the people on the ground, the Mego Taipei representatives who are closely monitoring. Bukod kay Alcaraz, 28 iba pang Pilipino ang nasa death row sa iba't ibang bansa. Hamo naman ng Migrante International sa gobyerno, kagyat na kumilos sa mga kaso ng mga OFW habang hindi pa huli ang lahat. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Aabot sa 40 milyong pisong halaga ng mga smuggled at peking cellphone at accessory ang nasamsam sa pagsalakay ng mga otoridad sa isang mall sa Baclaran. Saksi si Cesar Apolinario. Ginulantang ng mga otoridad ang mga nagtitinda ng cellphone dito sa Baclaran Mall. Karamihan pa kasi sa mga vault, nadat ng bukas. Kaya sa tindahang ito nasaid ang mga cellphone na walang sticker ng NTC. Ang tindahang ito nadatnan daw bukas ang ahente ng NTC. Pero ang may-aring bantay sarado roon, nakipag-agawan kaya naman naipit ang kamay ng ahente. Pagpasok ko dito kami dalawa eh. Hindi ko na makahila dahil kakapuwersa na siya doon. Ayaw nang buksan niya yun. Karamihan sa mga may-ari at tindera tumakas para hindi mapabuksan ang vault. Kaya kinumpiska na lang ang daan-daang cellphone accessories gaya ng battery at charger. Karamihan sa mga stall dito, may mga kisame kung saan inilalagay nila yung ibang mga cellphone at cellphone box. Karamihan sa mga kahon sa kisame wala nang lamang cellphone kundi mga accessories kaya kinumpiska rin. Ayon sa NTC, walang permit at walang NTC sticker ang karamihan sa mga tinitindang cellphone dito. Walang assurance tayo na ito ba safe gamitin natin dito sa Philippines. Mahigit 3,000 smuggled at peking cellphone at mga accessory ang nakumpiska ng NTC na aabot daw sa 40 million pesos ang halaga. Pansamantalang itatambak ang mga nakumpiskang cellphone sa NTC headquarters. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Matamlay pa rin ang kalakalan sa stock market sa pangatlong sunod na araw. Nitong Biyernes, bumaba ito ng 24.11 points. Paliwanag ng ilang stock trader dahil sa kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa merkado. Bukod sa umiiwas muna mga Pilipinong nag-i-invest sa stock market, marami rin daw dayuhang ayaw magpakawala ng pera. Sa kabila nito, bagya namang nakabawi ang piso kontra sa dolyar. Nagsarang palitan sa 48.08, mas mataas ang 2 centavos kumpara sa palitan noong araw ng Huwebes. Tinapatan po ng Sea Oil ang 3 piso kada litrong bawas presyo ng Flying V noong Huwebes. 2 piso kada litro ang rollback ng Sea Oil ay pinatupad simula kaninang hapon. Nag-rollback na rin ang Uni Oil kaninang alas 10 ng gabi ng 2 piso kada litro sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan.
piso kada litro naman sa gasolina at diesel para sa mga pribadong motorista. Ang rollback ay busod pa rin ang patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Nasa $62.66 per barrel na lang ngayon ang Dubai crude.